So class, again magandang tanghali. Ako ang inyong magiging instructor sa JED 103, Lives and Works of Jose Rizal. Ayan. So hindi na ako masyadong magpapakilala pa dahil meron naman tayong face-to-face na magkikita-kita pa rin naman tayo. Yeah, so siguro ay hindi na kailangan ng mahaba pang introduction. So, ayun. So ito yung ating magiging wait lang, ba't ganito to? Ayan. So, ito yung ating criteria for assessment na para dito sa JED 103. Pwede nyo itong i-list or screenshot ninyo para alam nyo naman. So, 20% yung ating written output, 30 naman sa performance task, at 50% sa sa final exam or output. No, so ito ay hindi pa namin napag-uusapan. Ayan, wait lang. So dito sa inyong written output, bale, hindi naman ako ganun masyadong palagawa, ng gawain. Siguro dito ko ilalagay yung quiz, magkakaroon kayo ng long quiz, tapos isang gawain. Yan. So face to face na lang natin gagawin 'yon. Tapos sa performance task naman at final exam, so ito yung hindi pa namin na-finalize. So hindi ko pa masasabi sa inyo kung ano yung gagawin dahil mukhang may balak sila na baguhin, So so dati kasi ay political ad video yung pinagawa namin, para dito sa JED 103. Pero pag-iisipan pa din kung itutuloy pa 'yon. At saka yung sa performance task, hindi pa din namin napag-uusapan. So magkakaroon pa muna kami ng meeting ng department kung ano yung ipagagawa sa inyo. Na siguro next week masasabi ko na sa inyo, no? Tapos so dito na tayo sa class policy. Okay. Ayan. So sa class policy, so hindi naman ako ganun kahigpit. So gusto ko lang naman kasi sa inyo ay laging umattend ng klase no online or face to face kasi isisingit ko yun sa performance task nyo. Yung attendance. So nakalagay dito ay meron kasi ditong 20 points. Siguro 20 or 10 points para sa attendance. Yan. So mas maigi na lagi kayong uma-attend sa klase. At syempre, magkakaroon kayo ng long quiz. Yun ay face-to-face natin gagawin. So kailangan talagang makinig kayo dahil pag ako ay nagpapa-quiz minsan, wala sa PowerPoint presentation. Doon sa mga sinasabi ko, sa mga paliwanag ko, doon ako, minsan yun yung napapasama sa quiz. Yan. Tapos, ayan, so syempre kapag face-to-face, kapag magkaklase tayo ng face-to-face, wait, ano bang room natin? Wait lang. Sa 211. Monday, 211. Nakapag-room na ba kayo doon? Meron bang projector doon? Class? Kasi kung wala, kung merong projector doon na naka-provide na, wala magiging problema. Pero kung wala, siguro gagawin na lang natin ay sa cellphone kasi ayokong makipag-agawa ng projector dito sa Gen Ed na faculty. Ayoko makipag-agawan. Pero syempre, mag-iikot-ikot din naman ako habang nag-discuss para makita ko kung iba sa inyo yung may ginagawa na palang iba sa cellphone. So, ganoon na lang yung gagawin natin. I-upload ko sa Google Classroom, yung magiging topics natin, then open nyo lang sa inyong phone, para makasunod kayo. So kapag wala kasing projector ay talagang ayokong tag dito, makapag-agawa ng projector. Tapos sa missed examinations naman, so wala naman kayong exam kasi parang ayaw ata nilang date sa amin, sa kaming mga nagtuturo. Ayaw namin magpabigay na ng final examination. Kumbaga, ang pinaka-midterm nyo na sa amin ay yung long quiz.
Ano, so sa written output siguro na mapapasama yon. Tapos, ang final exam niyo or output ay pag-uusapan pa kung political ad video or mag-iisipan ng bagong ipagagawa. Ano? So, yun lamang naman. Tapos, sa grades naman, class, huwag kayong mag-alala, mataas ako magbigay ng grades. Ayan. Basta kumpleto. Siyempre kapag kumpleto sa lahat no, ng mga sa quiz, sa gawain, ano sa final output, edi matik mataas yung makukuha mong grade sa akin. Ayan. Tapos ayan. So sa kapag nagtatanong ako, siyempre ako naman ay Filipino teacher, hindi rin naman ako ganun, hindi din naman ako mag-i-English sa inyo ng sobra pag nagdi-discuss tayo. Ano, dahil ako ay Filipino teacher. So kapag nagtatanong ako, free kayong purong Tagalog o di kaya kung gusto niyo mag-Taglish o kung gusto niyo talaga ay purong English sumagot, edi okay. Ano, so walang problema doon. And then, ano pa ba? So yun lang. So ito yung ating magiging main topic. Yan. Rizal, yung mga cultural roots, yan. So ito ay napakahabang, marami kasi akong dito, parang 15 PowerPoint naka-ready dito. Pero maiikli lang yun. Ano, so gagawin natin, tatry natin matatapos ng ikatlong week. Natatry natin kung matatapos agad. Tapos ay maglolong quiz kayo at yung matitirang week ay para na sa inyong final output, para matapos na yung final output. Tapos yung sa No Limit Tangere at El Filibusterismo naman, so hindi na natin ito, kumbaga matatakil ng sobra, kumbaga yung pinaka-stories, hindi na. Ito yung madadaanan na lamang kung paano ginawa, paano na-publish, yun lang yun. Tsaka yung mga ibang part, may mababanggit din naman. Ano. Pero yung kabuuan ay hindi na dahil ilang weeks lang naman tayo. No? 6 weeks ata o 6 weeks. So hindi naman na yun maano natin. So dati kasi ang performance task ko ay yung sa No Limitang Hire, kada chapter. No, so bawat isa sa inyo ay bibigyan ko ng bawat chapter tapos kumbaga magre-reflect lang kayo then pe-present nyo lang sa unahan ano, sa face to face pero hindi na yun papagawa ko so mag-iisip pa kami na pwedeng ipagawa sa inyo. Tapos ano pa ba? So yan, ito lang yung magiging ano natin. Sa ikatlong exercise, pipilitin natin na matapos agad. Dahil ilang meet ba ang meron tayo? 3 ata. Ayan, 3 meet naman tayo. Eh di matatapos agad natin. Ano? So next week, magsasagad tayo ng topics. At ngayon naman ay, naririnig pa ba ako? Baka ako yung nagpuputol-putol na. Malinaw ba yung aking boses? Okay, ayan. So ngayon, mag-discuss agad, lecture 1 and 2. So, tatry natin kung matatapos agad natin ang lecture 1 dahil mahaba pa naman yung oras. Ang kaso, ang bala ko kasi ngayong week ay dalawa munang topic. So bukas, so bahala na kung idediretso kong lecture 1 and 2 ngayon, tapos bukas ay siguro wala na muna tayong meet. No? So, natin. Yan. So, yun lamang para dito sa syllabus. Hindi ko na ito ipapasa sa inyo, ha? Babalitaan ko kayo sa performance task at sa final output next week na lang. Kasi pag-uusapan muna namin kung ano ba talaga ang gagawin. No, so yun lang para dito sa ating syllabus. Yan, ito yung maikling ano lang. Okay, so baka may tanong kayo regarding dito. Baka may mga tanong pa kayong gustong itanong bago tayo mag-start. Meron ba kayong tanong? Ayan, so mukha namang walang tanong. O siya, sige. Wait lang. Open ko lang yung ating... Wait lang. May mali. Sige.
Yun nga, katulad sabi ko, yun ang problema, mag-aayos lagi ng grupo. Kaya, at least, generalize tayo. Lahat kayo, paki-ayos schedule. Para pag-away ng post ng pasakan, ay wala na problema. Parang hindi mo problema yung mag-aayos ng ating schedule. Narinig ako? Ayan, sige. Hindi sa lahat. Walang kaya narinig ako. Thumbs up na lang. Kita na ba, class? Okay. Wait lang ha. Okay. So start tayo, class, ha. Ito yung lecture 1, the study of Rizal course, reverence without understanding. Okay. So understanding the concept about Rizal being a human and hero. So dito anuhin natin yan, the patriotic objectives of Rizal Law and Rizal's ideas as a reply to the challenges of our millennium. Ano ba yung mga pangyayari sa panahon nila na applicable pa rin naman hanggang ngayon sa panahon natin. Ayan. Okay, so first question, question agad. So why do we need to study the life and works of Rizal? So gusto ko, class, malaman ng inyong opinion about dito. Kung bakit ba natin kailangan pong pag-aralan ng life and works of Jose Rizal. Class. Huwag nang mahiyang sumagot. Class. Yes, Ernest. I think, we need to study the life and works of Rizal because it is a part of our history. It's also part of what makes us Filipino. Na parang pag po pinag-aralan natin to, mas magkakaroon tayo ng pag-unawa po ating bansa or on how we could further improve or how could we further help our country po. Okay, so magkakaroon tayo ng mas, kumbaga, ng pag-unawa, nung panahon na iyon. Ano pa? Carl. Para po ipakilala ang buhay at mga contribution po ni Dr. Jose Rizal sa kasaysayan po ng Pilipinas. Okay, para maipakilala nga ang contribution ni Jose Rizal sa inyong mga mag-aaral. Ano pa? John King. Para po malaman po namin kung paano po naging bayani si Rizal. Okay, ayan. So syempre para malaman natin kung paano ba naging bayani. So yun naman yung matatakil natin mamaya syempre. So meron pa ba? Class. Bukod doon. Sa mga nabanggit na inyong mga kaklase, ano pa? Sino pang gusto magbigay ng opinion? Wala na? Okay, so yun nga, katulad nga ng sinabi nyo, we need to study the life and works of Rizal para nga malaman natin kung ano ba ang naging buhay ng mga Pilipino noong panahon ng mga Hapon. At syempre, dahil ito nga ay naging batas na, di ba? So mamaya malalaman natin kung sino ba yung nagsabatas nito pamaya. Ayan. So kung pero sa tunay lang naman kung hindi ito na isa batas, kung ito ay wala sa batas, matagal nang tinanggal itong subject na to. Matagal na itong gustong tanggalin pero dahil nga nasa batas ito, so hindi na ito maaalis sa kolehiyo, sa iba pang universities, And then ano ba? So dito kasi hindi lang naman buhay, ang inaaral dito, hindi lang buhay ni Rizal, kundi para pag-aralan din nga yung kanyang mga ginawa, ano ba yung dalawang works niya na required aralin, which is yung El Filibusterismo at No Limitang Here. Pero dahil nga sabi ko nga kanina, pero dahil nga maikli lamang ang panahon natin, para ito ay pag-aralan, ito ay madadaanan na lamang itong dalawang ito. May mababanggit na kaunti sa nilalaman pero hindi na yung kabuuan. Dahil nga 6 weeks lamang tayo. Ayan. So itong subject kasing ito ay
kung inyo mapapansin, di ba, hindi ito nababa sa high school. So, kasi halos lahat ng subject natin sa old curriculum noong college ay ibinaba na sa senior high school. So, ito lang yung naiwan. Kasi nga, dahil ito ay batas. No? Okay? So, sabi dito sa quote ni Cristobal, yan. Sabi niya dito, taking up Rizal course for credits like reading Shakespeare's to get by in English courses can be tiresome business for the youth. Okay, so inahahalin tulad daw nitong si Cristobal ang mandatoryong pag-aaral ng kursong Rizal sa Pilipinas sa sapilitang pagbabasa ng mga akda ni Shakespeare sa mga kursong Ingles sa ibang bansa. So para sa maraming kabataan, so yung parehong gawain daw ay nagiging isang tiresome business. Kumbaga yung nakakapagod na obligasyon na kailangan lamang tapusin dahil nga para lang makakuha ng credit o yung marka. So sa halip na maging isang pagkakataon para sa mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga, ito ay nagiging isang formalidad lamang na kailangang lampasan. So sabi pa niya dito, if reading and discussing the text cannot be fun but boring, Rizal will be nothing more than a label for beds, matches, cements, and corporations. Yan. So dito, sinasabi ni Cristobal dito yung pinakamatinding babala. So kung yung pagbabasa daw at pagtatalakay sa mga nobela na at sulatin ni Rizal, tulad nga ng No Limit ang Hirat el Filibusterismo ay hindi nagiging masaya at kawili-wili at makabuluhan para sa mga mag-aaral, at sa halip ay nakakabagot, nawawala yung tunay na esensya ng pag-aaral sa kanya. So ang resulta daw, ayon nga dito kay Cristobal, ay yung pagliit nga ng kahalagahan ni Rizal sa kamalayan ng publiko. So sa halip na maalala bilang isang bayani, bilang isang intelektual at isang mahalagang haligi ng pagkabansa, so ang kanyang pangalan daw ay nagiging isang label na lamang, isang tatak na walang laman na kahulugan. So yun yung sinasabi niya dito ni Cristobal. And then, so dito na tayo sa next, Rizal, human and hero. So ang ibig sabihin daw ng reverence without understanding ay, reverence without understanding is for deities, not flesh and blood heroes like Rizal. So kumbaga naniniwala ka sa mga pamahiin, sa mga superstition, sa mga diwata. So ganun daw yung reverence without understanding. Kumbaga naniniwala ka pero hindi mo naiintindihan. Walang malalim na pundasyon kung bakit ka naniniwala. So hindi daw ganun ang sa mga national hero natin. So kaya nga natin ito pinag-aaralan para nga magkaroon kayo ng malalim na paniniwala, diga? Or magkaroon kayo ng yun nga, yung spirit of nationalism at patriotism with understanding. Hindi yung basta lang kayo nag-aral. Kumbaga, dapat ay may deeper meaning. The next, sabi dito, hero worship must be both historical, critical. So hindi lang dapat siya sabi-sabi, kumbaga meron siyang scientific basis, historical basis at yung katotohanan. So, ang pag-aaral daw ni Rizal, ang pag-aaral ng Rizal ay reverence with understanding dapat. So, naiintindihan daw dapat natin ang reason kung bakit natin ito pinag-aaralan. Sunod, we must view Rizal as an evolving personality within an evolving historical period. Okay. And then next, itong quote naman, so if Rizal is treated like God, he becomes unattainable and his accomplishments inhuman. So dito naman, meron kasi na religion na ang God nila ay si Rizal. So sa lecture 14 yata yun, sa lecture 14 natin yung madadaanan. So ito sa mga pag-aaralan natin. So dito naman, dito kasi may iba na nasobrahan na umabot sa ginawa nilang God si Rizal. Na kung saan may sarili silang Bible. Sa pag-aaralin naman natin yan sa mga susunod na lecture. Pero iantandaan nyo, we respect naman their beliefs. So kumbaga, alamin lang natin, yung kanilang beliefs, pero we respect naman.
Ayan, so sabi nga dagdag pa, sabi nga ni Magsaysay, so upang maturuan daw ang mga Pilipino na maging makabayan, so kailangan natin, kailangan nila yung bayani na ito, no, si Rizal at yung mga nakasama niya, sina Bonifacio, yung mga ilustrados, yung propaganda. Ayan, so kapag inaral daw ang buhay ng mga bayani na ito, marirealize natin na ang ating kalayaan ay hindi lamang basta-basta ginawa. No? So freedom is not free, sabi nga nila, 'di ba? So may mga taong nagbuwis talaga ng kanilang buhay upang makamtan ang kalayaan na tinatamasa natin ngayon. So yun yung gustong mangyari na Magsaysay. So yun. Next is ito naman yung patriotic objectives of Rizal Law. Ayan. So the passing of the Rizal Law gave rise to the implementation of the Rizal course as a requirement for graduation in all non-degree and degree courses in the tertiary education. So it requires the curricula of private and public schools, colleges and universities to include nga courses on the life, works and writings of Jose Rizal, particularly his novels No Limitang Hire and El Filibusterismo. No, so it was signed on June 12, 1956 ni President Ramon Magsaysay. So dito kasi Ramon Magsaysay yung mga Pilipino nung time na yun. Kasi wait lang. Ayan. So nung time na yun kasi nagkaroon ng time coping. So kapag sinabi natin ng time coping, na-divide yung ating Senate at society kung sino yung papanigan nila, kung yung mga nagpapasa ba ng batas ng RA 1425 or yung mga simbahang Katoliko. Ayan. So bakit nga ba pinirmahan nitong si Ramon Magsaysay yung batas? Ayan. So dito kasi noon, nagkaroon ng Cold War. So yung Cold War, it is a battle of political ideology. So bago natupad itong RA 1425 ay nagkaroon ng debate laban sa Catholic Church. So patriotism versus faith. So patriotism sina Claro Recto, sina Claro and Recto. And then faith, yun yung mga Catholic bishop. So syempre ang nanalo ay si Recto. Ito kasi Rizal, ito yung pinaka-summary. So hindi na natin pahahabain yan dahil masyadong mahaba ang usapin na ito sa Rizal Law. Basta ang pinaka-point lang dito, hindi naging madali yung pagsasabatas ng Rizal Law. So ito ay mahigpit talaga na tinutulan ng simbahang Katoliko kasi nga 'di ba yung mga akda raw ni Rizal, may mga ilan kasi doon sa mga akda ni Rizal, sa Enfili at ang iba doon ay laban talaga sa pananampalataya, laban sa mga Catholic bishops. Subalit, buong tapang talagang itong ipinaglaban ng mga makabayang mambabatas natin tulad nga ni na Senador Jose P. Laurel at ni Senador Claro M. Recto, na naniniwala talaga na ito ang paraan upang pag-alabi ng diwang nasyonalismo. So, ayun. So yan summary lamang ito ng Rizal Law. So, yun yung pinaka-point doon. Okay, so next, ito naman yung Rizal Law, yung aims, ng Rizal Law. So, ito yung mga layunin ng batas, at pagkilala nga sa kaugnayan ng mga aral ni Rizal sa kasalukuyang panahon. So una, sabi dito, to recognize the relevance of Rizal's ideals, thoughts, teachings, and life values to present conditions in the community and the country and apply them in the solution to day-to-day situations and problems of contemporary life. So sabi dito, ang layunin ito daw ay kumbaga sabi dito, hindi daw dapat natin ituring na laos o makaluma ang mga ideya ni Rizal. So sa halip, yung mga hamon daw na ito ay hanapin yung kaugnayan o yung relevance nga. Ng kanyang mga aral sa problemang ikinakaharap natin ngayon. So halimbawa nito yung kung paanong nilabanan ni Rizal
ang kamangmangan sa pamamagitan, yung kamangmangan ng mga Pilipino noon sa pamamagitan ng pagsusulat at edukasyon. So, dito, parang nga, maaari nating labanan yung fake news sa pamamagitan nga ng critical thinking. Ano yung mapanuring pag-iisip at pag-verify nga ng mga informasyon bago maniwala at magbahagi. Isa pa, yung kung paano tinuligsa naman niya yung mga tiwaling opisyal. So, dapat din nating itaguyod ang katapatan at pananagutan nga sa ating sariling mga gawain, maliit man o malaki. Sunod naman, ayan, so to develop daw an understanding and appreciation of the qualities, behavior, and character of Rizal as well as his thoughts and ideas, and thus foster the development of moral character, personal discipline, citizenship, and vocational efficiency. So dito naman ang layunin ito naman ay nakatuon naman sa character development ng mga mag-aaral, ninyong mga mag-aaral, gamit si Rizal bilang huwaran o modelo. So hindi daw sapat na malaman lang yung talambuhay ni Rizal. So syempre dapat nauunawaan ninyo natin yung at pahalagahan nga yung kanyang mga katangian. So yon. At sabi pa dito, to comply with the patriotic objectives of the Rizal Law given by the late Senator Jose P. Laurel. Ayan, so kinikilala kasi dito yung original na intensyon ng pangunahing may akda ng batas na si Jose P. Laurel para kasi sa kanya ang batas yung batas na ito, yung Rizal Law ay isang kasangkapan upang maisakatuparan nga ang isang mas malaking mithiin. Yun nga, yung pag-alabin nga muli yung nasyonalismo o pagkamakabayan nga sa puso ng bawat Pilipino. So, yan yung this is the Rizal Law's aims. Ito yung mga layunin. So, tandaan din natin, baka isama ko dito sa sa quiz ninyo, lagyan nyo dyan, mag-take note kayo, Jose P. Laurel was the puppet president during World War II, from 1943 to 1945. So yun. Next naman, yan, Rizal, an example of sacrifice. Yan. So sabi dito, our national hero was a man of peace with a vision. So siya lang kasi, ang hero na hindi gumamit ng dahas. So sa pamamagitan niya ng kanyang pagsusulat, na-awaken ng mga Filipino. And Rizal suffered as much as his countrymen. So yun nga, yung siya ay na-exile, na-persecute yung kanyang pamilya. So sobrang hirap din naman ang pinagdaanan. So malalaman natin yan sa mga susunod pang mga lecture kung ano yung mga pinagdaanan niya. Then, he was the spark that gave birth to Philippine pride for one's country and people. So ito yung second lecture natin. Ano nga ba yung nagbigay ng spark kay Rizal para ipaglaban? Ano yung kanyang kapwa Pilipino at yung ating kalayaan? So doon papasok ang Gomburza. So malalaman natin kung gaano kahalaga ang contribution ng Gomburza sa ating kasaysayan. And so yet, all he wanted for his people was that they educate themselves so that they could stand as free men and face the world with head held high. Yan. So ito naman yung letter ni Rizal to Dr. Ferdinand Blumentritt. Yan. So sabi dito, whatever our condition might be then, let us love our country always and let us wish nothing but her welfare. Ayan. So binibigyan din dito ni Rizal yung pagmamahal nga sa bansa ay hindi dapat daw nakadepende sa sitwasyon. So kahit na yung Pilipinas noon ay dumaranas nga ng kahirapan, yung mga katiwalian, yung mga kaguluhan. So tungkulin ng isang mamamayan ay manatiling tapat at mahalin pa rin ito. So tinitulig sa dito yung fair weather o patriotism o yung pagiging makabayan lamang kapag maginhawa ang buhay o kapag nananalo ang Pilipinas sa mga pandaigdigang kompetisyon. So yung tunay na pag-ibig dun sa bayan ay nasusukat nga sa pagnanais para sa ikabubuti nito. So hindi para sa sariling interes, hindi para sa kapakanan ng partido at
hindi para sa kapakanan ng iilang tao lamang. Ano? So ang welfare ng bayan ay nangangahulugan ng katarungan para sa lahat. Ano, kaunlaran at kalayaan. Ayan, susunod sabi pa dito, thus we shall labor in conformity with the purpose of humanity dictated by God, which is the harmony and universal peace of His creation. Ayan. So yung pagmamahal daw ay hindi lamang isang pakiramdam. So ito yung isang kilos. So yung pagnanais para sa kapakanan ng bayan ay nangangailangan doon ng paggawa, no, ng pagsisikap at sakripisyo. So hindi sapat na sabihing mahal mo ang Pilipinas. So syempre kailangan mong may gawin para rito. Ano, so yun yung ibig sabihin dito ni Rizal. Ano? Okay? So yun yung letter niya, ano, kay Ferdinand Blumentritt. Okay. Ayan, so dito na tayo kay Jose Rizal's genealogy. So ito na yung mga ancestry, family histories nila. Ayan. Okay, sige nga kung siguro naman ay alam ninyo. So ano nga yung tunay na, yung full name ni Jose Rizal? Yan, so sino nakakaalam ng full name ni Dr. Jose Rizal? Yan, so meron tayo ditong in-call messages, yung chat box dyan. Yan, so class, baka kayo ay nakakatulog na dyan. Gising pa ba? Mag-react nga kayo. Oh, mga gising naman. Oh, anong tunay full name? Dali-dali na, sa ano na kayo, sa nakatapat sa cellphone, sa search nyo na lamang. Ano yon, sino yon, Mark? Full name ko po. Oo, ano yung full name niya? Ay, sinabi na. Ayan. Okay, ayan na. Dito na sa chat box. So, Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Rielonda ay okay lang yun. Ano, so Alonso ay pares lang yun. Ano. So tandaan nyo yan ha, yan ay mapapasama sa inyong quiz. Baka pagdating doon ay limot na. No? So kahit naman ako nakakalimot. Actually hindi ko din masyadong sa ulo yan. Nakakalimutan ko rin. No? So Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Rielonda. Okay? Ayan. Okay, so birth of a hero. So, ayan, so base dito sa nasa slide. So, yan, so isinilang siya noong June 19, 1861 sa hating gabi sa Calamba, Laguna. So, apet sa at lugar na ito ay pundasyon ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang Kalambenyo. Ayan, so sabi pa dito mahirap yung naging pagsilang sa kanya. Ng kanyang ina na si Teodora Alonso. No, so napabalita pa nga na halos ikamatay niya ito. So naging ligtas naman yung kanyang panganganak kay Jose Rizal. So pinagpasalamat niya ito sa Our Lady Peace sa Our Lady of Peace and Good Voyage. Ayan na doon sa Antipolo Rizal. At bilang katuparan nga sa kanyang panata na so dinala niya na ang batang si Rizal sa pilgrimage, sa simbahan sa Antipolo. Noong siya ay 7 taong gulang. At nung kanyang binyag, ayan. Happy birthday nga, Rizal. Okay, June 19 na nga pala ngayon. Okay? And then, so yung kanyang binyag naman, ayan. So 3 araw, pagkatapos niyang isilang, so noong June 22, siya ay bininyagan sa simbahan ng Calamba. At ang nagbinyag sa kanya ay si Padre Rufino Collantes. Ayan. So yung mga binabanggit ko ditong minsan wala dito ha, inyong i-jot down. Ayan. So yung kanyang naging ninong naman
ay si Padre Pedro Casanas. Ayan. So meron pa nung time na yon, nung binyag na yon. So may isang kwento daw kasi na sinabi daw umano ni Padre Collantes sa pamilya, sa pamilya ni Rizal matapos yung kanyang binyag. So ang sinabi daw niya ay alagaan ninyo ang batang ito dahil balang araw ay magiging dakila siya. Ayan, so ito ay tila daw isang hula sa maningning na kinabukasan niya na naghihintay kay Rizal. Na kung saan ay naging dakila naman nga talaga siya. Dahil isa siya sa mga palaya, sa atin, sa mga Espanyol. At tapos, so yun nga, ang kanyang buong pangalan nga ay Jose Portasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Ayan. So na kung saan, syempre may kanya-kanyang pinagmulan yan, at kahulugan. So yung Jose, ipinangalan yan ng kanyang ina na si Chudora bilang parangal nga kay San Jose, kay Saint Joseph, no? Na patron doon sa simbahan. And then, so ito yung nagpapakita ng pagiging relihiyoso ng kanyang ina. So yung Portasio, yun nga, mula sa kalendaryo ng mga santo. So yung June 19 kasi ay kapistahan ni San Portasio. Isang martir na Kristiyano. So excuse me. So karaniwang kasi kasanayan talaga noong panahon ng Kastila na kunin ang pangalan ng santo na kaarawan ng bata. So ganun noon. Tapos yung Mercado nga, so yan nga, alamin na, mamaya mababanggit natin din. So sabihin ko na din nga. So ito kasi yung original na apelyido ng kanyang ama na si Francisco Mercado. Ayan. Tapos yung Rizal, so ito naman yung idinagdag na apelyido. Kasi nga 'di ba noong 1849, nagdeklara si Claveria, si Narciso Claveria na magkaroon ng standard na apelyido. So yung Rizal ay, ayan, so dagdag na lamang yan. At yung I, ayan, so nangangahulugan na ito na at or end, sa Espanyol. At yung Alonso naman, yan, apelyido ng kanyang ina na si Chodora. At yung Rialonda naman ay kinuha naman ni Chodora mula sa kanyang ninang, yung godmother, bilang pagsunod din nga sa kautusan ni Claveria. Ayan. So, yun. Tapos, sunod naman, ayan, so this is his most famous picture. So, yung una. Then, yung gitna, ito daw yung most realistic na picture na itsura ni Rizal, noong siya ay binata. At yan, the 11-year-old Rizal. Okay. Sunod naman ay, ayan, Chinese ancestry. So ito talaga yung pinagmulan, ayan, so ito ay naka-summary na nakalagay na dyan. Okay, so una, ayan, sa paternal ancestor, ito yung ninuno na sa panig ng ama. So, pinakaugat doon ng pamilya, Rizal, sa panig ng kanyang ama ay si Domingo Lamco. So, siya ay isang Chinese immigrant na mula nga sa district, sa Chinchu district, sa China. At yung mga magulang naman ni Lamco na naiwan sa China ay sina Shanko at Zunio. At tapos, yung pagiging kanyang Kristiyano naman ay, di ba, itong si Lamco kasi dumating ito sa Pilipinas at nanirahan sa parya ng San Gabriel. So ito ay isang lugar sa labas ng Intramuros na itinalaga nga para sa mga Chinong hindi pa binyag, hindi pa nabibinyagan. So dito, siya ay binanyagan bilang isang Kristiyano noong June 1697. At bilang bahagi nga ng kanyang binyag, so kumuha siya ng Kristiyano pangalan. So pinili niya yung pangalang Domingo, na siyang salitang Espanyol para sa araw ng linggo. So yung araw kasi, nung linggo kasi ngayon, yun yung araw kung kailan siya bininyagan. So yun, kaya napili niya yung Domingo na pangalan. Tapos,
Noong time kasi na yon ang pagkuha kasi ng Kristiyano pangalan ay isang karaniwang hakbang para sa mga Chinong nais manirahan nga sa dito sa Pilipinas at magnegosyo sa ilalim ng pamahalaang Kastila. Ayan. So ikinasal siya kay Ines de la Rosa, so isang babaeng kalahati ng kanyang edad. So si Ines naman ay anak din ng isang Chinese immigrant din, ano. At doon naman tayo sa pamilya ni Ines de la Rosa. So ang ama ni Ines ay si Agustin Chinco na tulad ni Lamco ay galing din sa Chinshu District, ano, sa China. At ang kanyang ina naman ay si Jacinta Rafaela, sa isang Chinese mestiza. So pag sinabing Chinese mestiza, may lahing Chino at Pilipino, no? Yan. So ibig sabihin, ang pangasawa ni Domingo Lamco ay mayroon na ring dugong Chino na lalong nagpatibay nga sa lahing Chino na sa angkan ng mga Rizal. Ano? So sina Domingo Lamco at Ines de la Rosa ay nagkaroon sila ng 6 na anak. So kabilang dito si Francisco Hongsun na kalaunan nga ay nag-iba ng pangalan at nakilala bilang Francisco Mercado. So si Francisco Mercado ang ama ni Juan Mercado na siya namang ama ni Francisco Engracio Rizal Mercado, ang ama ni Dr. Jose Rizal. Ayan. So baka kayo inagugulahan na so dito sa pamilya ni Rizal, ang dami kasing Ayan. So base dito, so sa kabuuan, ito yung nagpapatunay talaga na si Jose Rizal ay may malakas na dugong Chino. Ayan. Okay, so ito ay parang pinakaano na. So nung nabanggit ko sa inyo, yun na yun. So sa paternal size, yan sa Domingo Lamco. Ayan, so familiar, sisingit ko na din dito, familiar ba kayo sa Peninsulares, Insulares, Creoles, Mestizos, Indios? Familiar kayo doon? Class? React nga kayo, thumbs up or thumbs down kung kayo ay familiar. Ba't parang wala na nagre-react? Baka kayo ay nakatulog na dyan. Ayan, so so may ibang hindi pamilyar, So nung panahon na iyon, so ito ay nyo, class, jot down ninyo dahil ito ay isasama ko sa inyong tawag dito, sa inyong quiz. So kapag sinabi nating Peninsulares, ikaw ay ipinanganak sa Espanya. Kumaga purong Espanyol ka. So ikaw so sa Pilipinas, ikaw ay pinakamataas. Noong time na yon. Na Peninsulares yung pinakamataas. So sila yung madalas na nasa matataas na pwesto, sa gobyerno, nung time na iyon. So kapag naman Insulares, ikaw ay purong Espanyol, pero ikaw naman ay ipinanganak dito sa Pilipinas. So ito ay nagkakaroon ng kumbaga tunggalian itong Insulares at Peninsulares. So ang mga Insulares kasi ay kumbaga nahihirapan silang makakuha ng mataas na pwesto sa gobyerno kasi nga sila ay purong Espanyol pero dito naman ipinanganak sa Pilipinas. So pinakamataas kasi dapat ay kumbaga ikaw ay purong Espanyol na ipinanganak din sa Espanya dapat. So yun yung mga Peninsulares. Sa yung Creoles naman, so magkalapit lang naman ang Creoles Mestizos. Ito kasi may mga may halong dugo tulad ng Chinese Mestizo o Spanish Mestizo. So kapag sinabing Mestizo ito ay Pilipino. Kumbaga Chinese Filipino ka, Spanish Filipino ka. So yun yung mga Creoles Mestizos. So yun ay so doon sila itong si Jose Rizal, doon siya ito'y kumbaga parang mababa din naman, mababa din ito pero hindi katulad ng Indios. So kapag sinabi kasing Indios, mga katutubong Pilipino, purong Pilipino. So pinakamababa. So sila yung mga pinagagawa yung mga polo isaribico, yun yung mga kumbaga
ito yung mga manggagawang hindi binabayaran. Ano? So, gumagawa ka ng serbisyo na walang binabayaran. So, ganun katindi ang sinasapit ng mga Pilipino noon. Ano? So, sila tinatawag ng mga Indios. Yun nga, yung mga katutubong Pilipino. Ayan. So, yan, tandaan nyo yan. Ano, so, ulitin ko, Peninsulares, purong Espanyol na ipinanganak sa Espanya. Sa Insulares ay purong Espanyol na ipinanganak sa Pilipinas. At kapag Creoles o Mestizos ay may halong dugo na tulad ng Chinese Mestizo o Spanish Mestizo. At ang pinakamababa ay ang Indios, mga katutubong Pilipino. Ayan. So, anihin natin dito ha. So, ito si Domingo. Ulitin lang natin. So si Domingo Lamco, Rizal's great-great-grandfather. Tapos si Francisco Mercado naman. Ito yung anak na ni Domingo at Ines. Rizal great-grandfather. Tapos si Juan Mercado, son of Francisco and Cirila. Ito naman ang lolo ni Rizal. Meron to Cirila Alejandro. Yan. Tapos si Francisco Mercado naman, youngest son of Juan and Cirila. Ito naman ang ama ni Rizal. Ayan. And then sa maternal side naman, so dito malilinawan kayo kapag diniscuss ko sa inyo yung sa maternal side ni Rizal. So medyo kasi madaming controversies sa maternal side ni Rizal. Kaya kung inyong mapapansin, ayan lang ang nakalagay sa maternal side ni Rizal. So mas kakaunti kaysa sa paternal side ni Rizal. So yan lang. So ito yung family tree nila. So mapapansin niyo din kasi dito sa family tree, kakaunti talaga yung sa maternal side ni Rizal. Ayan. So aalamin natin yan mamaya. So hindi ko alam kung sa kalagitnaan sa padulo pa yun. Okay, sunod. Ayan, so ito na, iisahin na natin, kikilalanin natin ang ama ni Rizal, ina ni Rizal, at ang kanyang mga kapatid. Okay, so una ay si Francisco Mercado nga. So ito yung pinaka-summary na ito, class. The youngest son of Juan and Cirila, Rizal's father. So dito kasi, as you can see, mas naunang namatay itong si Rizal. Si Rizal died 1896 and his father naman ay 1898. And then si Teodora Alonzo Rialonda, so sabi ko nga sa inyo, iba-iba yan. Minsan nakalagay, pag nag-search kayo or sa mga books, nakalagay Teodora Alonzo Rialonda. Meron namang Teodora Alonzo Rialonda. So kapag kasi Spanish, Z yung ginagamit. At kapag naman Tagalog, or yun nga, kapag nagsalin nga ng mga libro, so ginagawang S. So kapag nagpa-quiz ako, Alonzo or Alonso, is both acceptable naman, based nga sa book. Yan, so si Teodora Alonzo, yan, so unang naging guro ni Rizal. Yan, born on November 8, studied at the College of Santa Rosa. Yan, one of the most highly educated women in the Philippines. So may pinagmanahan, itong si Rizal sa pagiging matalino. So matalino naman ang kanyang ina. A gifted woman, insight into literature, arts, music, and other forms of Philippine culture. A fine mathematician, gourmet cook, interior decorator, ayan. So, ganun kagaling itong si Teodora Alonzo. So, sa mga kapatid naman tayo ni Rizal, so una is si Saturnina, o kilala bilang Neneng. So, eldest of the Rizal, children and married to Manuel Timoteo. Ayan, have 5 children. And siya yung nag-publish ng Pascual H. Pobletes, the translation of the Noli Me Tangere. Okay, so tandaan nyo ayan. Tapos si Pasiano naman, kilala bilang Uto. Ayan, so siya ay isang nationalistic. So siya ang nag-udyok kay Rizal na pumunta sa Europa at nagkaroon ng special mission. Madadaanan natin yan. At after mamatay ni Rizal, ay itong si Pasiano ay nag-join siya sa Katipunan.
Ayan, so madadaanan natin din iyan mamaya sa mga lectures sa ibang araw, di ibang linggo pala. Si Narcisa naman or Sisa, ayan, so siya naman ang sumuporta sa pag-aaral ni Jose Rizal abroad. Nagbenta siya ng mga alahas, at so nung time kasi na yun na mag-aaral na sa Rizal, talagang against ang ina. So ang nagsuporta lang sa kanya ay si Narcisa at si Pasiano. Ayan. At isa pa, siya yung kaisa-isa na nangahas na hanapin ng labi ni Rizal. Kasi 'di ba nung time na mamatay si Rizal ay sa yung kaso niya ay rebellion. So kapag nakita ka na nakisalamuha sa may kaso ng rebellion ay maaari ka ring kasuhan. So kaya naman nung namatay siya, ay wala talaga nagtangka na lumapit sa kanya. At walang nakakaalam kung saan nilibing si Rizal. Pero itong si Narcisa, siya yung katangi-tangi na nangahas talaga na hanapin ang katawan niya. So talagang inisa-isa niya yung mga bagong libing. At nung nakita niya ito ay nilagyan niya ng palatandaan na RPJ. So dahil doon ay nalaman natin na yung sinasamba natin, yung nakikita natin na bulto na tao doon sa luneta ay kung saan talaga nakalibing itong si Rizal. Ayan, so tandaan nyo iyan. Sunod naman ay si Olympia o Ipia. Ayan. So dito naman ayan, so hindi ko na babasahin na yan. So magbibigay na lang ako ng mga kung ano ba yung mga naging ganap sa buhay, mga naging ganap nila sa buhay ni Rizal. So dito naman si Olympia, dahil sa kanya naman nakilala ni Rizal ang kanyang first love na si Segunda Katigbak. So malalaman natin yun mamaya. Siyempre aalamin din natin yung mga nagdaang babae sa buhay ni Rizal. Siguro next week na natin yun matatakel. So sobrang dami niyang naging babae sa buhay. So iisa-isahin natin yan. So ganun siya katinik sa mga babae. And then si Lucia naman, ayan, married to Mariano Herbosa of Calamba. And then Mariano died of cholera on 1899 and was denied a Christian burial kasi nga nung time na yon di ba mainit na nga si Rizal nung time na mainit na si Rizal nakasuhan na siya noon. Kaya, ayan, so he was denied a Christian burial kasi nga because he was a brother-in-law of Jose Rizal. Ayan. And then si Maria Obiang, ayan, so siya naman ang sinabihan ni Rizal na balak niyang pakasalan si Josephine Bracken. Ayan. So, alamin natin yan. And then, sunod, ayan. Si Jose. Ang kanyang palayo ay Pepe. Ayan, second son and seventh child. So, siya ay pang-pito. So, he became the national hero. Ayan, married to Josephine Bracken, a pretty Irish from Hong Kong. Ayan. And then si Concepcion, so as you can see, wala siyang picture. Yan, kilala bilang Concha. So siya kasi ay maagang namatay. She died at the age of 3, kaya wala siyang picture. And then ito namang si Josefa, kilala bilang Panggoy. So siya ay epileptic and died a spinster. So dito si Josefa, kahit na siya ay epileptic, hindi naman yun naging hadlang sa kanya na sumali sa katipunan. Siya ang unang babae na kasapi ng katipunan, si Josefa. Tandaan nyo din yan, class. And then, pinatunayan niya na kahit may disability siya ay kaya niyang makipaglaban. So siya ay namatay na ng matandang dalaga. So hindi na siya nakapangasawa kasi nga siya ay epileptic. And then, si Trinidad, Trining, ayan, so she did, ganun din, hindi din siya nagpakasal. And then the last of the family died at the age of 83. Ayan, actually naabutan pa niya ang World War II and she's a custodian of ni Ultimo Adios, yung huling pamamaalam ni Jose Rizal. And then si Soledad naman, ayan, o Choleng,
Ayan, she married to Pantaleon Quintero of Calamba. She studied at La Concordia College and where she and Leonor Rivera were classmates. Ayan, si Leonor Rivera ay yan, isa din sa mga naging babae ni Rizal. And one of the 5 children of Soledad. Ayan. And also, si Soledad, she's also best educated. So matalino din itong si Soledad. Ayan. And then, ayan, so yun lang. So ito yung pinakabunso nila sa Soledad. Okay. At mamaya, alimin natin kasi siya din kasi yung siguro bukas na lang siguro. So sunod na tayo. So yun yung kanyang pamilya so nakilala na natin, na isa-isa na natin sila. So dito na tayo sa The Royal Decree of 1849, the Claveria List. Ayan. So ito yung kautusan ni Gobernador General Claveria. So noong November 21, 1849, so ipinag-utos ni Gobernador General Narciso Claveria na ang lahat ng pamilyang Pilipino ay dapat magkaroon ng opisyal at permanenteng apelyido mula sa isang listahan. Okay, so yung listahan na yun yung tinatawag na Katalogo Alfabetico de Apelyidos, na kung saan naglalaman yun ng mga libo-libong apelyidong Espanyol na ipinamahagi nga sa bawat bayan. So ang layunin kasi dito, so ginawa niya ito, pinatupad niya ito upang maging mas madali daw para sa pamahalaan ng pamahalaang Espanyol yung paniningil ng buwis. Yung pagpapatupad ng batas at yung pagtatalangan ng populasyon, yung census na sinasabi. Kasi nung time na talagang yun, maraming Pilipino noon nang walang apelyido o gumagamit ng mga pangalan na nagdudulot talaga ng kalituhan. So kaya naman, pinatupad niya itong kautosan nito, yung The Claveria List. Ayan. So dahil kay Claveria, nagkaroon tayo ng mga nagkaroon tayo ng mga surname na ginagamit. Ayan. So dito naman tayo sa paggamit ng apelyidong Rizal, ni Rizal. Dito na tayo sa Rizal surname. Okay. So bukod sa napansin kasi ni Rizal na marami ang may gamit ng merkado, kaya naisipan niyang Rizal ang kanyang ipalit. So meron pa namang syempre ibang dahilan doon. Okay? So di ba nga si Jose lamang ang regular na gumagamit ng apelyidong Rizal hanggang 1891. So ang dahilan kasi nito, nang pumasok kasi si Jose sa Ateneo, iminungkahi ng kanyang kapatid na si Pasiano na Rizal yung gamitin niya. Ito ay para maiwasan nga na maiugnay si Jose sa apelyidong merkado, na noon ay nasa ilalim na talaga ng pagmamanman ng mga otoridad. Dahil nga sa connection ni Pasiano sa binitay na si Padre Jose Burgos, yung Burgos. At ayun, sa madaling salita, yung paggamit ng Rizal ay isang paraan upang maprotektahan si Jose. At ang kanilang pamilya mula sa persecution ng mga Espanyol. Ayan, so dahil dito, mas nakilala siya sa apelyidong ito sa kanyang pag-aaral at sa kanyang mga isinulat. Ayan. Gising pa ba, class? React nga kayo. Okay, ayan. So tandaan nyo, Narciso Claveria y Zaldúa, he is responsible for the use of Spanish surnames by Filipinos. Okay, so tandaan nyo yan. Okay, so sa Rizal's childhood, okay? Mahaba-haba pa yung ating oras. Okay lang yan. Okay, so first education from mother. So sabi ko nga sa inyo, ang kanyang unang guro ay ang kanyang ina. And also, nung pinanganak siya, kaya din siguro hindi pa siya makapasok noon, nung time na yon. Kasi nga sakitin pinanganak siyang sakitin, mahina ang pangangatawan, nitong si Jose Rizal.
And then at the age of 3, Jose learned the alphabet and prayers from her. And seeing Rizal had a talent for poetry, so she encouraged him to write poems. Ano? So she gave her all her love and all that she learned in college. Ano, so talagang ah, tinuruan niya si Jose Rizal ng kung ano yung alam niya. So which is marami namang siyang naituro kasi nga kanina nga 'di ba? He's one of the best educated in the Philippines. And then, ayan, so nakapagsulat siya ng isang poem at the age of 8 na yung aking mga kabata. Okay. Ayan. So ito yung The Story of the Moth. So isa ito sa mga istorya na laging binabasa ni Chodora kay Jose Rizal. And for him, the story seemed to be a metaphor for his life. Ayan. And then Rizal's 3 uncles. So bukod sa ina ni Rizal, so nagkaroon din, tinuruan din siya ng 3 uncles ni Rizal. So yun yung mga kapatid ni Doña Chodora. So these 3 uncles played a great part in the early education of Rizal. So si Uncle Gregorio, so siya ang nagturo at naging dahilan kung bakit din itong si Jose Rizal ay naging book lover. So he instilled into the mind of his nephew a great love for books. So he taught him to work hard, to think of him for himself, and to observe life keenly. And then si Uncle Jose naman, so iba-iba sila ng mga itinuturo kay Jose Rizal. So si Uncle Jose, tatandaan niyo din ito isa din to sa mga mapapasama. Okay, si Uncle Jose naman, youngest brother of Doña Chodora. So he encouraged his nephew to paint, sketch, and sculpture. So sa kanya din natutunan yung ni Rizal kung bakit siya natuto mag-sketch, mag-sculpt, yun ay dahil kay Uncle Jose. Sunod naman ay kay Uncle Manuel, a big, strong, and husky man. So dito, he encouraged Rizal to learn swimming, fencing, wrestling, and other sports. Kaya naman yung dating sakitin, mahinang pangangatawan ni Rizal ay, kumbaga, nagkaroon ng strength. So hindi na siya ganun kasakitin. He acquired agility, endurance, and strength. Ayan. So thanks to his Uncle Manuel. Ayan. So tandaan niyo itong 3 uncles ni Jose Rizal. So ito yung mga group of sketches by Rizal. So yan yon. So sinama ko na lang din dito. Okay, artistic talent. So yun nga, since early childhood, Rizal revealed his God-given talents for the arts. So yan, so dahil yun kay Uncle Jose. Okay, so he drew sketches, pictures on his books of his sisters, for which reason he was scolded. So kasi nga kung saan-saan na siya nag-i-sketch, kahit hindi naman kanyang gamit. So, and then also he carved figures of animals and persons of the wood. Ayan, even before he learned to read, yan, he could already sketch pictures of birds, flowers, yan. And then meron din siyang mga pets, a big black dog and a pony, si Isman and si Alipato. Yan. Ayan, so nagkaroon na din pala siya ng di ba? So talaga palang noon pa lamang parang may pamahiin na siya na magkakaroon siya ng monument and status in his honor for the future. So yun yung which is naging totoo nga nung siya bata pa. Okay. And then, Rizal's early writings. So, yun nga. Before he was 8 years old, yan. So, he wrote a Tagalog drama. The drama was staged in
in Calamba in connection with the town fiesta at na kung saan yan. At an early age then, when children usually begin to learn ABC, he was already writing poems. So, yung unang nasulat nga dito, yung aking mga kabata. Ano? At also, yan, the first known poem that he wrote is yung aking mga kababata to my fellow children. And then, his mother was a strong influence upon his education and helped develop his early interest in poetry, music, and European literature. And then, readings in Tagalog poetry and daily assignments in Philippine history by his mother. Yan. And then, Rizal's deep love for his mother was expressed in the poem Mother's Birthday. So yung mi primera inspirasyon. So yun yung kanyang isinulat para sa kanyang ina. Okay. So yun lamang para dito sa lecture 1. Okay. Gising pa ba? Ayan, gising pa naman. Okay, so siguro magpo-proceed na tayo sa lecture 2. Mahaba pa kasi yung oras natin. Para bukas, so pag-iisipan ko kung itutuloy na natin hanggang 3 or hindi na muna. Kasi after din kasi ng online class natin bukas, ay meron akong face-to-face. Sa CICS pa naman yun. So siguro baka hindi ko na kayo mamit bukas. So siguro diretso na natin yung lecture 2. Wait lang. Maikli na lamang yun. Yun naman ay continuation lang nitong pinag-uusapan natin ngayon. Itong tinatakal natin ngayon. Okay, so ito yung ating lecture 2. Yan. So the tragedies in Rizal's young life and early childhood, early education. Okay. So continuation lang to. So objective natin ngayon ay to know and understand Rizal's educational background, na yung mga tragedies and experiences, and how it contributed for him to become a hero. Okay. Okay, so dito, una alamin natin. So what are the tragedies of Rizal's young life? So bakit daw itong si Doña Teodora ay nakulong? And how did the 3 martyr priests executed? How did Doña Teodora released from imprisonment? Okay. Okay, so tragedies in Rizal's young life. Okay. So first, ayan. Masyado palang maliliit itong text. So it was a sad wait lang, palakihin natin. Okay, so first it was with the sad art that Francisco Mercado
finally sent Jose off to school in Manila. So the boy was now 11 years of age. His brother Parciano was studying in College of San Jose under its famous teacher Father Jose Burgos, a noble and courageous Filipino priest. So here Jose Rizal came face to face with another tragedy in his young life. So he found Parciano distracted over the execution of the beloved Father Jose Burgos, who was convicted of uh, inciting mutiny, an insurrection of or uprising against civil, legal, or political authority. So he was making preparations to depart when an injustice occurred and threw a shadow across his happy young life. So ito pa, so his mother was thrown into a prison accused of a crime of which she was so wholly incapable of doing that everybody knew it was a pure fabrication. So she was charged with conspiracy with her brother Alberto Rialonda to kill his wife who had separated from him. Okay, so dito yung sa una kong nabasa, kumbaga, ito kasi si Father Burgos, medyo modern nga o makabago yung kanyang pag-iisip. So sa pagtuturo o sa pagpapahayag ng turo ng simbahan, kumbaga pinopromote kasi dito ni Father Burgos yung kapakanan ng mga Pilipino. So dahil doon, naging threat o naramdaman ng mga Spanish priest yung mga pareng Dominicano na siya ay threat sa pamumuno ng mga Kastila sa Pilipinas. So doon, yun nga, nag-fabricate sila ng kaso kung saan pinagbintangan siya na namumuno ng mutiny at ng uprising against political authority. So doon nakita na witness nga ni Rizal kung paano na devastated ang kanyang kuya na si Parciano sa nangyaring execution kay Father Jose Burgos. At noong 1872 ang nakisangkot na sa pag-aalsa ng Pilipino sa Arsenal sa gawaan nga ng mga armas ng mga Espanyol sa Cavite, bunga ng pagbitay nga sa kanila. So bunga ng pagbitay sa kanila, maraming Pilipino ang tuluyang nawalan ng tiwala sa Espanya. So akala ng mga Spanish priest o yung mga Dominicano na namumuno nga sa simbahan, kapag na-execute nila ang Gumburza, yung tatlong priest, ay kumbaga mawawala na yung threat. Pero hindi. Kasi yun yung lalong nagbunga ng kumbaga pagkamulat din ng mga Pilipino sa katiwalaang ginagawa ng mga Espanyol nung time na yon. Okay. Sunod naman, Injustice to Hero's Mother. Ayan. So dito kasi, nagpakulong kasi dito sa kanya si Chod, magkapangalan sila ng asawa ng kanyang kapatid, si Chodora Formosa. Okay. So base dito tayo sa malisyosong akusasyon. Ayan, so bago kasi mag-June 1872, si Doña Chodora Alonso ay bigla ang inaresto. So siya ay pinaratangan kasama yung kanyang kapatid na si Jose Alberto na tinangka daw nilang lasunin ang asawa ni Jose Alberto. So ang katotohanan kasi dyan, ang kaso kasi dito ay gawa-gawa lamang at malisyoso. So nag-ugat ito sa isang alitan sa pamilya. Nagkaroon kasi sila ng alitan. Ito kasing si Jose Alberto ay umuwi mula sa isang paglalakbay. So nalaman niyang niloloko siya ng kanyang asawa. So dahil dito, pilinano niyang hiwalayan ito. At upang hindi daw mangyari yun, at para makaganti, itong asawa ni Jose Alberto ay nakapagsabuatan sa mga autoridad at inakusahan si Doña Chodora at Jose Alberto
ng pagtatangkang paglason sa kanya. Ano? So ito naman, itong si Gobernador Silio, Antonio Vivencio del Rosario. So kapag sinabing Gobernador Silio, katumbas ito ng mayor ngayon, ano sa panahon natin ngayon, ay mayor. Ayan. So siya ay Gobernador Silio ng Calamba noong panahong iyon. So sa halip na protektahan ang isang kilalang residente na ng kanyang bayan, so siya pa talaga ang tumulong sa pag-aresto kay Doña Chodora. No, so pinapakita nito kung paano ginagamit, pinapakita dito kung paano ginagamit no ng mga opisyal ang kanilang kapangyarihan para sa personal na interes. O para sa kumbaga parang kumbaga sipsip sa mas mataas na opisyal ng Espanyol. Tapos matapos arestuhin, so meron namang isang kumbaga tenyente na ng Guardia Civil. So siya ay itong Guardia Civil ito nagpakita talaga ng matinding kalupitan. So sa halip na isakay sa karawahe itong si Doña Chodora, sapilitin niya itong pinalakad mula Calamba hanggang Santa Cruz, Laguna na siyang kabesera pa ng probinsya. Kumbaga halos 50 kilometer ang nilakad nitong si Doña Chodora. Na kung saan hindi talaga biro, yung paglalakad na iyon. Kasi sobrang layo ng distansya, ng nilakad nitong si Doña Chodora. So, ganun kalupit ang kanyang dinanas. So, meron naman siyang mga abogado, nagkaroon siya ng mga abogado. So dahil sa bigat nga ng akusasyon at sa impluwensya ng pamilya ni Rizal, kinuha nila yung serbisyo ni na Francisco de Marcaida at Manuel Marzan. So sila yung ilan sa pinaka tanyag na abogado sa Maynila noong panahong iyon. So dito, so sa kabila ng pagkakaroon ng magaling na abogado, itong si Doña Chodora ay ikinulong pa rin sa loob ng 2.5 taon bago tuluyang mapawalang sala sa sa Supreme Court. So yon. So syempre, nagkaroon ito ng epekto kay Jose Rizal. Kasi yung pangyayaring ito na nagaganap noong si Rizal ay 11 years old, ito yung unang pait ng buhay na kanyang naranasan. Kasi nakita niya kung paano ang katarungan talaga ay maaaring baluktutin. At kung paano ang isang inosenteng tao ay maaaring magdusa nga sa kamay ng mga mapang-abusong awtoridad. So yon. So paano naman napawalang bisa ang kaso ni Chodora? So paano siya nakalaya? So ito yung tunay na kwento kung paano talaga nakalaya. So hindi dahil sa kanyang abogado, So ito. So ito na. Dito na tayo sa release of Doña Chodora. Okay. So during Jose's 2 years stay in Ateneo, his mother was imprisoned nga, di ba? And then she was released for a reason that revealed more plainly than ever how little justice existed during that period. So the Governor General, Rafael Izquierdo, okay, so itong si Gobernador General Rafael Izquierdo ay nagkataong bumisita sa Calamba. So syempre noong time na yun, noong panahon na yun, so syempre kapag may mataas na bibisita sa inyong lugar, 'di ba, nagkakaroon ng kasiyahan, nagkakaroon ng handaan, ng entertainment. So some little girls danced for his entertainment. And one of them was so pretty and did her step so charmingly that the Governor General called her to his side and said, ayan, so kumbaga natuwa itong si Governor Rafael Izquierdo sa batang iyon. So ayan. So pinalapit niya yung bata sa kanya, then ayan. So sabi niya, "What present can I give you, charming little dancer?" Ayan. So, "Oh, please, Governor," she answered, "release my mother from prison." So yun, ito palang pretty girl na yun is
Yung kapatid, which is, yung kapatid pala nitong si Jose. Ito palang si Soledad. Si Soledad pala yung batang nakatuwaan nitong si Governor Esquerdo. So dahil doon, na-release itong itong si Chodora sa prison. So dahil kay Soledad, kaya siya nakalaya, hindi dahil doon sa dalawang abogado. So kung hindi dahil kay Soledad, hindi makakawala. So kung hindi siya tuwa ni Governor Esquerdo, edi baka matagal. Matagal na nakakulong. Aabot pa ng ilang years yung pagkakakulong nitong si Doña Chodora. So yun yung kwento. Kung bakit nakalaya si Doña Chodora. So yun, tandaan niya yan. And then, ayan, so dito na tayo the execution of Gomburza. Okay. So sabi dito, on the night of January 20, 1872, some 200 Filipino and Spanish mestizo workers and soldiers rose in mutiny in Cavite because of the abolition of their usual privileges including exemption from tribute and polo y servico. Ito yung first labor na kung saan ay pinagle-labor sila ng walang bayad. Yan, by the governor General Rafael de Izquierdo. So 3 priests were implicated in the mutiny, tried and sentenced to die on February 17, 1872. Yeah, so sila sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. So they were known as Gomburza. Okay. So pero wala naman talaga silang kinalaman ha. Walang konkretong ebidensya na may kinalaman sila. Sila ay kasi naging threat lang kasi nga naramdaman ng simbahan nung panahon na yun na nagiging threat na itong tatlong pare sa kanilang pamumuno. Kumbaga bago pa kumalat yung kanilang mulat na kaisipan, kailangan na silang patahimikin. So kaya naman sila yung in-incite o yung in-implicate doon sa mutiny na yun na wala naman silang kinalaman at sila ay binitay. So ito yung isa sa dahilan kung bakit nga sinulat ni Rizal ang El Fili. So sila ang kumbaga naging inspiration ni Rizal para masulat iyon. So nilagay niya lahat doon yung mga katiwalaang ginagawa ng mga Spanish priest kasama na doon. Okay? Tapos so yun. So ito yung tatlo, yan. So sila yung tatlong martir na nag-awaken nga. Ng spirit of nationalism ni Rizal, yung injustice sa Pilipinas ay talaga namang napakarampat nung time na yon. So dito kasi ay nakalimutan ko sabihin kasi mock trial, pag sinabing mock trial, fabricated na. Kumbaga for the purpose lang na kunwari may trial pero decided naman na sila ay bibitayin. So yun yung nila nagkaroon lang sila ng mock trial. Okay. So kahit basahin na lang ito sa PowerPoint presentation kapag nagbigay ako ng materials. Okay, so results early education. Ayan. So, as Jose grew older, his parents employed private tutors to give him lessons at home. So, nagkaroon pa siya ng mga private tutors, And the first was Maestro Celestino. The second is Maestro Lucas Padua. And then, later, an old man named Leon Monroy, a former classmate of Rizal's father, became the boy's tutor. So this old teacher lived at the Rizal home and instructed Jose in Spanish and Latin. But unfortunately, he did not live long, so he died 5 months later.
No, so actually, ang natutunang language nitong si Jose Rizal ay higit 22 languages. Ano, so ganun karami ang alam na lengguwahe ni Jose Rizal. Ano. Sunod naman, okay, so Jose goes to Binian. Okay, so one Sunday afternoon in June 1869, so Jose, after kissing the hands of his parents and a tearful parting from his sister, left Calamba for Binian. Yan. So kasama niya dito is si Pasiano, na who acted as his second father. So they proceeded to their aunt's house where Jose was to lodge. So it was almost night when they arrived and the moon was about to rise. Ayan. And that same night, Jose with his cousin named Leandro went sightseeing in the town, and instead of enjoying the sights, Jose became depressed because of homesickness. So dito, nakagawa na naman siya ng isang tula, no, poem. Title nito ay In Memory of My Town. Ayan. So sa sobrang ka-homesick niya, so nakabuo siya ng isa pang uh, uh, poem. Ayan. So first day in Binyan. Okay, so itong si Pasiano, so hinatid na niya itong si Jose sa school, sa school of Maestro Siano Aquino Cruz. So Pasiano knew the teacher quite well because yun nga, so naging teacher na din naman niya yun. And yan, so inintroduce niya si Jose Rizal. And after which he departed to return to Calamba. So immediately Jose was assigned to sit in the class. So the teacher asked him, so do you know Spanish? Ayan, so sabi naman niya a little sir. And then sabi naman niya ulit, do you know Latin? Ayan, so sumagot naman na a little sir ulit itong si Rizal. So isa ito sa dahilan kung bakit nagalit ang Espanyol kay Rizal. So naging mainit agad, siya sa mga Espanyol nung time na yon kasi nga marunong siya mag-Spanish. Nung time na yun kasi ayaw ng mga Spanish talaga na nalalamangan sila. So gusto nilang panatilihin mangmang ang mga Pilipino. So yun. Sunod naman ay ayan. So in academic studies of Sebit Albanian boys, he surpassed them all in Spanish, Latin, and other subjects. And some of his older classmates were jealous of his intellectual superiority, so they wickedly squealed to the teacher whenever Jose had a fight outside the school, and even told lies to discredit nga him before the teacher's eye. And then, consequently, the teacher had to punish Jose. So dito na nagsimula magkaroon ng ideyang pagkakaroon ng discrimination sa Pilipinas. Lalo na sa pag-aaral. Ayan. Next is results formative years in Ateneo and Scholastic records. Ayan. Okay, so the Jesuits were considered the best educators of of Spain and perhaps of Europe when they were permitted to return to the Philippines. So they had to apply to the city of Manila for financial support. That is why the college where began to function in the year 1865 was called Ateneo Municipal. Ateneo Municipal. Okay? So dito, nagkaroon pa nga ng parang entrance examination. So bago pa nakapasok itong si Jose Rizal, nagkaroon pa ng entrance examination about sa reading, writings, grammar, and arithmetic, elementary arithmetic. At dahil nga sa galing ni Rizal sa pagsusulat sa iba pang subject, so nakapasok naman siya. And then, so dito na tayo sa simula ng pagpasok ni Rizal sa Maynila. So noong June 10, si Jose Rizal ay pinadala sa Maynila upang mag-aral nga sa Ateneo. So siya ay 11 taong gulang pa lamang noon. So
So ito yung unang pagkakataon na siya ay mapapalayo nga sa kanyang pamilya. At yung panahon na ito ay napakahalaga dahil kasabay nito ang mga malalaking kaganapan sa bansa. So tulad nga ng pagditay nga sa bursa, na lubos na nakaapekto nga sa kanyang pamilya at sa kanyang kamalayan, at yung pagpasok nga niya sa isang prestihiyosong paaralan sa Maynila ay nagbukas sa kanya nagbukas sa kanya sa mas malawak na mundo ng kaalaman at mga bagong ideya. Sunod, so dito balikan natin itong yung sa kasaysayan ng Ateneo. So ang Ateneo de Manila kasi ay hindi nagsimula bilang isang universidad para sa mayayaman. So ito ay itinatag kasi noong 1817 bilang Eskwela Pia o Charity School of Manila. So layunin kasi nito ay bigyan ng libreng edukasyon sa elementarya ang mga batang lalaking Espanyol. So ito naman ay nagkaroon naman kalaunan naman ipinasa ng pamahalaan ng Maynila ang pamamahala ng paaralan sa mga Jesuits, naman sa mga Spanish Jesuits. So sa ilalim ng mga Jesuits na yon, ang paaralan ay umunlad at naging Ateneo Municipal de Manila. So kung saan nag-alok ito ng mataas na kalidad ng edukasyon na hindi lamang para sa mga Espanyol kundi pati na rin sa mga mestizo at mga piling katutubo na yung mga Indio tulad ni Rizal. Okay? Ayan. Sunod, so sabi dito, the Jesuitica, nabubulo na ako The Jesuitical system of instruction was considered more advanced than of other colleges. Kasi itinuturo na mas abante daw o modern naging sistema ng mga Jesuit kumpara sa ibang mga kolehiyo na ipinapatakbo ng ibang mga tulad nga ng UST, tulad sa UST. Tapos discipline was rigid and its method less mechanical. So nakatuon ang mga Jesuit sa paghubog nga hindi lamang ng isipan kundi pati ng karakter. So pinatutupad nila yung mahigpit na mga patakaran sa pag-uugali, sa pagdarasal at pag-aaral nga. So less mechanical method. So ito yung pinakamahalagang pagkakaiba. So hindi lamang kasi puro pagsasaulo, puro memorization, yung paraan ng pagtuturo. So sa halip, hinihikayat kasi ng mga Jesuits yung mga mag-aaral na maggamitin yung kanilang reasoning, yung kanilang pangangatiwiran, at yung kanilang critical thinking. So yun. Sunod naman, at upang gawin daw mas masigla at nakakahikayat nga yung pag-aaral, so hinatin nila yung bawat klase sa dalawang pangkat na palaging naglalaban para sa mga karangalan. So hinatin nila, so mayroong internos, so yung mga internos yun yung mga boarders nasa loob ng eskwelahan. Meron din namang externos, yun yung mga non-boarders. Sila yung mga umuwi pa sa kanilang mga tahanan. Yan. So paano naman daw gumagana yung sistema ng ito? So bawat imperyo kasi ay may mga ranggo tulad ng isang like parang itinulad nila sa mga kaharian. So merong merong mga emperor, tribune, mga tiporion, centurion, yan. So kapag kasi emperor ka, ikaw yung pinakamahusay na mag-aaral sa pangkat. Kapag tribune ka, ikaw yung pangalawa sa pinakamahusay. Ayan, pag desoryon yan, pangatlo sa pinakamahusay, at centurion naman yun kumbaga ito yung mga sumusunod na ranggo yan. Okay? So yun yung mga kung paano gumagana itong sistema nila. Sunod, ayan.
June 1872, yung first day class in Ateneo. And then a religious picture. So Rizal's first prize for being the brightest pupil in the whole class. And then Rizal second year in Ateneo. Ayan, so he again become a emperor. So lagi kasi siyang emperor kasi nga siya ay mahusay sa tawag dito sa pag-aaral. So he also received excellent grades in all subjects and a gold medal. At nung second year nga siya, dito na nakalaya ang ina ni Rizal sa tulong nga. Sabi sa tulong daw ng dalawang abogado, pero ang totoo ay dahil kay Soledad. Yan, third year in Ateneo. So ito yung mga pahapyaw na lang natin, class. Ito naman ay binanggit lamang para malaman ninyo yung mga kung paano siya kung ano siya nung siya ay nag-aaral, kung gaano siya kagaling. So nung third year, he only got one medal in his Latin subject. And then nung March 1875, he returned to Calamba. Ayan. Tapos nung June 16, ayan, Rizal became an interno in Ateneo. So ito isang mahalagang pagbabago sa buhay estudyante ni Rizal. So kasi mula sa pagiging eksterno na nakatira, kasi 'di ba nakatira siya sa labas, umuwi pa siya. So siya ay naging isang interno. Naging border siya sa loob ng dormitory ng Ateneo. So dahil dito, so mas nakapag-focus siya sa kanyang pag-aaral. So hindi na niya kailangan maglakad araw-araw para pumasok. Kaya mas marami siyang oras para sa pagbabasa at iba pang gawaing pang-akademiko. So mas naging mahigpit din yung kanyang disiplina sa ilalim nga ng direktang pangangasiwa ng mga paring Jesuits. Tapos, si Father Francisco Sanchez naman is Rizal's favorite teacher. Ito kasi si Padre Francisco ay isa sa mga paring Jesuit nalubos talaga na hinangaan ni Rizal. Na itinuring niya itong kanyang paboritong guro dahil sa malaking impluwensya nito sa kanya. So bakit daw naging paborito ito ni Rizal? So nakita ni Padre Sanchez kasi yung natatanging talento ni Rizal sa pagsusulat. So siya yung nag-udyok at gumabay kay Rizal na pagyamanin pa yung kanyang husay sa panitikan, sa pagsusulat. No? So talagang inilarawan ni Rizal si Padre Sanchez bilang isang modelo ng katapatan, kasipagan at pagmamahal nga para sa pag-unlad ng kanyang mga mag-aaral. Ayan. And sabi pa dito, Rizal became the pride of the Jesuits and he obtained highest grades in all subjects. Ayan. So dahil nga sa kanyang pambihirang talino at kasipagan, si Rizal ay naging pinakamahusay na mag-aaral sa kanyang kapanahunan. So siya yung naging pride of the Jesuits. So dahil kinatawanan niya ang lahat ng katangian ng isang ideal kanilang edukasyon, matalino, masipag, magalang at may malalim na pananampalataya. So nakamit niya ang pinakamataas na marka, yung sobre saliente o sa English ay excellent. So sa lahat talaga ng asignatura, mula philosophy, physics, chemistry, yan. So lahat ay sobresaliente. Ang kanyang grades. Ayan. And yan, he received the degree of Bachelor of Arts with the highest honors. Ayan. Next. Ito yung mga extracurricular activities niya. So, yung mga extracurricular lang yan. Yeah, so nilagay ko na lang din dyan, di ko na inales. Hindi na kasi ako nakapag-edit pa ng PowerPoint presentation. At i-share ko na din dito yung mga transcript of record ni Rizal. Ayan. So halos kita nyo naman 'di ba? Halos lahat ay sobresaliente. Ayan. Okay, sunod ay the enlightened Tomasian. So hindi ko alam kung bakit nagkaganito itong slide na ito. Ito ay the enlightened Tomasian. So nagkahiwa-hiwalay. Hindi ko na naayos. Okay, so ayan. So ito yung itsura ng UST.
And then, ayan. So, mother's opposition to higher education. Okay, so ito kasing si Chodora ay against talaga na pumasok pa ng kolehiyo itong si Rizal. Una, yung reason niya, so kapag if Rizal daw gets to learn more, the Spaniards will cut off his head. No? So kasi nga 'di ba, ang mga Spanish noong time na 'yon ay pinapanatili talaga nilang mangmang ang mga Pilipino. So when it comes to education, hindi sila ganun ka kumbaga kahasa sa pagtuturo. So talagang nililimitahan nila yung kaalaman ng mga Pilipino noon. Ano? And in contrary, Pasiano and Don Francisco wanted Rizal to pursue college education. So talagang gusto talaga ni na Pasiano at ng ama ni Rizal na ipagpatuloy yung college. At ayan, so and nung time na yun naman, the Bachelor of Arts degree during Spanish period was equivalent to a high school diploma today. So kumbaga nung time na yun, yung Bachelor of Arts degree ay diploma. So yun yung pinaka-diploma niya. No, so nakapasok siya. So dito sa Rizal, sa UST. Ayan. So ito na. So nag-enroll na itong si Rizal. So yung kanyang kinuha ay philosophy and letters during his freshman year. So bakit daw philosophy? Philosophy and letters. First, so unang dahilan Don Francisco like it. Then yung pangalawa, so yun lang kasi yung makukuha niyang course na pasok sa kanyang bachelor degree yung nung high school. So yun lang. Okay? So yan, nakapag-ano naman siya. So dito hindi nagtagal si Rizal sa UST. So wala aalamin natin kung bakit hindi siya nagtagal dito. Gising pa ba, class? React nga kayo. Okay, ayan. So baka kayo nakakatulog na. So ito maikli na lamang. Tatapusin natin din agad. Yan. So kahit mahaba yung oras, i-dismiss ko kayo agad. Pero syempre, huwag kayong aalis agad dahil magkakaroon pa ng attendance. Okay? Sasabi ko nga sa inyo mahalaga yung attendance. Okay. So Rizal enters university. Okay. So in April 1877, Rizal, nearly 16 years of age, enrolled in the UST taking course on philosophy and letters, and consequently, during his first year term, he also studied cosmology, metaphysics, history of Philippines, so sobrang dami niyang pinagsabay. Kasi nung time na yun, pwedeng pagsabayin yung mga course. Okay? And then, during the following term, Rizal took up the medical course. So, ano yung reason niya kung bakit siya take ng medical course? Yung unang dahilan niya dito is to cure his mother growing blindness. So, nabalitaan niya kasing unti-unti nang nabubulag si Chodora. So, nag-take up siya ng medical course para siya mismo ang mag-treat sa kanyang ina. Sunod, ayan, finishes surveying course in Ateneo. Okay. So during his first term in UST, Rizal also studied in Ateneo. So sobrang niya dito sobrang daming ganap niya sa buhay. So talagang napaka multitasker niya kasi nag-aaral sa UST, nag-aaral din siya sa Ateneo. Taking up vocational course which gave him the title of expert surveyor. So Rizal excelled in all subjects in Ateneo, obtaining gold medals in agriculture and topography. And then at the age of 17, he passed final examination in surveying course, but because he is below of age, the title couldn't be granted at that time. At nakuha pa niya to the title was then issued on him noong November 25, 1881. So napakadami niyang ganap sa buhay ng time na yun. Sunod naman, ayan. So ito yung mga academic standing niya. Ayan. So inilagay ko na lang din dyan. Skip na natin. Next is, ayan, victim of Spanish brutality. Okay, so ito na.
Ito isa din sa dahilan kung bakit talaga hindi siya nagtagal sa UST. So when Rizal was a freshman medical at UST, he experienced his first taste of Spanish brutality. Yan. So one dark night in 1878, so naglalakad siya sa isang street. So may nakabanggaan siyang lalaki. Pero dahil nga sa sobrang dilim, hindi niya na-recognize na iyon pala ay Guardia Civil. Eh nung time na yun, kapag ikaw ay may nakasalubong ng mga Guardia Civil o mga nakakataas, so dapat magsasalute ka. Magsasalute ka or dapat babatiin mo sila, no? And then yun nga, so the man turned out to be the lieutenant of Guardia Civil. So he turned upon Rizal and whipped out his sword, brutally slashing his back. And the wound was painful and lasted 2 weeks. So nag-report naman itong si Rizal kay General Primo de Rivera, isang Spanish Governor General of the Philippines. Pero syempre walang nangyari sa kanyang complaint kasi nga kilala siya bilang Indio. And the abusive lieutenant was a Spaniard. So walang nangyari. So dahil ikaw ay Indio, walang mangyayari sa complaint mo. So yun yung dahilan kung bakit hindi din siya talaga nagtagal sa UST. At so ito yung naman yung mga mamaya sunod pa dito yung isa pang reason kung bakit siya umalis sa UST. So ito yung mga other literary works niya. Ayan. Okay, so dito Rizal produced other poems in the Zarzuela entitled Junto al Pasig, so beside the Pasig, and staged by Atenean on December 8, 1880 for annual celebration of the feast day of Immaculate Conception, a patroness of Ateneo. And then in the same year, he also wrote a sonnet entitled The Filipinas for the Society of Sculptors. And then December 8, yan, he composed a poem entitled yan, naputol pala. Yan, Abd el-Aziz I. Mahoma. Ayan. So dito, nung, ito ata yung yung time na to, yung nag-produce ng poems and Zarzuela, yung na-stage. So ito kasi hangang-hanga yung mga Espanyol noon dahil sa galing at ganda ng pagkakagawa ng tula nung time na yon. Pero nung nalaman nila na si Rizal yung gumawa noon, so nagalit sila. So ganun ka lala, so kahit pag-gaano kaganda yung works, kung ikaw naman ay Filipino, Indio, ay baliwala sa kanila. So mas kakagalitan ka pa nila. So ito na, yung unhappy days at the UST. Okay. So first, ito yung dahilan kung bakit siya umayaw sa UST. First, Rizal found the atmosphere at UST suffocating. He was unhappy at the Dominican institution for 3 reasons. So Dominican professors were hostile to him. So talagang malupit sa kanya yung mga Dominican professors. So talagang kahit anong galing ni Rizal ay baliwala sa kanila. Filipinos were racially discriminated against by the Spaniards and the method of instruction were obsolete. So talagang wala siyang natututunan kasi nga limitado yung itinuturo sa kanila para manpanatili talagang mababa lamang yung kaalaman ng mga Pilipino that time. So hindi nila gustong maging malawak yung kaalaman nila nung time na yon, kasi nga malalamangan sila. At baka pagtagal daw ng panahon ay baka kumbaga maging anong tawag dito? So magkaroon sila ng maraming kaalaman, so baka lumaban sa kanila. So yun yung dahilan na kung bakit kung bakit masyadong mababa yung kung bakit limitado yung kanilang binibigay sa mga estudyante ng time na yun. Okay, so yun. So dahil dito, nagdesisyon siya na mag-study abroad. Kasi naniniwala siya
na yung naniniwala kasi siya na hindi katulad ng professor sa UST ang professor sa Spain. Which is true naman. Ano? So sa tingin niya kasi hindi siya makakaranas ng discrimination kapag abroad siya study. And nung time na to, nung nag-decide siya, yung parents ni Rizal, si Leonor, and the Spanish authorities have no idea of his decision to go abroad to finish his medical studies in Spain. So dito alamin natin kung paano siyang nakapag-abroad. Sa susunod pa siguro yun, lecture 3 pa siguro yun. Yung kung paano siya nakapag-study abroad. Hindi kasi nga against na nga yung si Chedora, 'di ba, na makapag-college. Lalo na siguro na mag-abroad pa itong si Rizal. Kasi mas magiging delikado para kay Rizal. Mas magiging mainit siya sa mga Espanyol. Okay? So ito naman yung mga extracurricular activities in Ateneo while studying at UST. So yan. And medical studies at UST. Yan. So nabanggit ko naman na kanina yan. And that's it for lecture 2. So yun lamang. So napakabilis. Kaya naman sa susunod na week ay talaga namang makakailang lectures tayo. Wait lang, palobat na pala yung aking laptop. Okay. So wait lang class ha sa attendance. Okay, so tapos na yung ating discussion. So mag-attendance na ako. Wait lang. Okay, class. So kayo ba naman ay may natutunan, class? Open nyo nga yung inyong mga... hindi pala bukas yung camera ko kanina. Buksan nyo nga yung inyong mga camera para naman makita ko kayo, class. May natutunan ba kayo? Nako, sa face-to-face ha. Kapag ako ay nagtanong sa inyo sa face-to-face, tungkol dito sa ating mga naunang lecture, baka kayo hindi makasagot ha. Buksan nyo. Okay lang kahit gulo-gulo pa yung mga buhok nyo, bagong gising, bagong bangon, okay lang yan. Parte yan ng pagiging mabutihing estudyante nyo. Ayan. Open nyo lang ang inyong camera ha, habang nag-a-attendance ako. Wait lang. Huwag nang mahiya mag-open ng camera, kagugwapo't kagaganda naman eh. Okay, mag-attendance na ako. Yancy. Present po, ma'am. Carl Michael. Present po. Alonzo. Francine. Present po. Okay. Ano nuevo? Mark Andre. Po, ma'am. Okay. Arganyosa. Present po. Zakari. Present. Present po. Beher. Present po.
Bonado, Present po. Mark Luke, Present po. Ariza, Present po. Bunyo, Present po. Marie, Joanna Marie, Present po, ma'am. Aliyah, Present po. Charles Edward, Present po. Katapang Charlotte, Present po. Katapang Glenn, nandito si Katapang Glenn? Wala? Okay. Wait lang. Di mapilis. Present po. Angel, Present po. Fornal, Present po. Tia, Garcia, Ashley, Present po, ma'am. okay. Javier, Irish, Present po. Matt, Present po. Manalo, Present po. Mercado Edralin, Present po. Mercado Rica, Present po. Trixie, Present po. Jan, nandito, Peña Cosa, Jan, Rosales, Present po, ma'am. Solis, Present po. Soriano, Present po. Sulit, Present po. Toledo. Present po. Okay, wait lang. Okay, meron ba akong hindi na natawag? Baka may hindi pa ako natatawag. Okay. So, kumpleto naman siguro kayo. So, ito lang kasi yung nakita ko sa portal. So, hindi ko alam kung magkakaroon pa ng late enrollees. So, bahala na. Okay? So, class, i-dismiss ko na kayo ng maaga since kahit maaba pa yung oras, wala naman na tayong pag-uusapan. Kayo, baka kayo may mga tanong. Class. May tanong ba kayo? Wala? Okay. O siya, class rep, magbibigay ako ng class list. So baka may mga hindi pa nakaka-join sa group chat, edi paki-add na lamang. Okay, so yun lamang class. Bukas na lang ulit, babalitaan ko kayo kung magkaklase pa ba tayo or hindi na. So siguro next week na lang, babalitaan ko kayo. Okay, so yun lamang class, pwede na kayong mag-leave. Yan, bye. Thank you po, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.